Mainit na hapon ng Wednesday, March 12, 2025. Welcome sa Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Mixed by DJ Roger. Abian mo dyan. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. OFW TV Radio. We call it John FM 90.7. Abian mo dyan. Abian mo dyan. DJ Jill. Wanted Sweetheart. Wanted Sweetheart. Ayun masingkal ang init.
Kung gaano po kainit ang panahon, ganon din po kainit ang balita. Pero ito pa rin po, no? Sa likod ng mga mainit na mga balita dito po sa loob ng ating bansa or sa labas ng bansa, no? Nasa Netherlands na. Ito po ang Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Kailangan lang po ninyo magpalamig dyan. Kumuha po kayo ng may yelong tubig. Para hindi po kayo high blood din. PM na sa ating hotline +63 961 3560 194. Gamit po ang Viber or Imo. Hanapin po ninyo kami dito sa Viber or Imo. Searchable po kami. I-PM nyo lang po ang pangalan mo, edad at saka lugar kung saan po kayo ngayon, saang province o saang bansa. Hanggat di pa kayo na ila-line up, di pa ho kayo na i-ere, PM lang po kayo during live. Kasi kung mayroon naman po kung nahanap si manager na kaidaran po ninyo, kalugar po ninyo kung hanggat maaari, ayun, automatic po yan, tatawagan na po namin kayo live. Kasi by next week, no, simula Lunes, tuwing gabi na lamang po muna tayo magkikita-kita. Ayun, next week 17, no? March 17, mula sa March 17, tuwing gabi na lamang po muna tayo magsasama-sama. Ayun, kasi may iba po akong pagkakaabalahan. Good afternoon! Masarap kumain ng halo-halo. May napadaan na ice cream dyan sa baba, manager, oh. Tag 25 pesos yung isa. Dirty ice cream ba? Masarap tingnan, no? Kasi parang coated siya. May tawag po dyan. May choco. Oo. Parang yellow lang pala yung loob niya. Parang yellow lang, no? Kahit tamis wala. Sus Maria Marimar Santa Maria Bulacan. Yun bang tipong unang kagat mo, takam na takam ka kasi mainit nga po eh. Oh, nakakita ka ng ice cream. Oh. Unang kagat mo, unang malasahan mo, hindi tamis, alat. Asin. Sabagay, dirty ice cream nga, no? Sa lahat po ng mga may birthday ngayong araw, happy birthday! March 12, 2025. Good afternoon, G. Buot. Thank you so much. Mga homemade ice cream po siguro yon, yung mga uso ngayon. Alam nyo na, kahit sa YouTube pwede kang mag-search paano gumawa ng ice cream, diba? Pwede kang mag-tunaw ng Milo, tapos i-coat mo dun sa sa yellow sa loob, paikutan mo yung yellow, ice cream na. Yung mga bata lang naman kasi niyan yung yung makaka-appreciate. Yung mga bata kasi pag makakain ng malamig, matamis, okay na. Yung mga matatanda, yun, maraming sasabihin talaga, ay, mapakla, ay, maasin, maalat. PM lang sa ating hotline, +63 961 3560 194. Kasi may init-init pa ho ngayon yung
balita. Ang politika. Ibahin natin yung sa atin. Marami na po dyan nagpapakalbo. Oh. Kumakulong daw si Tatay Diggs, mapapakalbo daw sila. Ganon po talaga. Siyempre, loyal. Parang kilala ko lang po yan noong 2016 nung nagpapatakbo si Tatay Diggs. Nakiisa siya sa ano? Grabe mga panya. Nakiisa siya sa ano sa isa siya sa mga malaking supporter ni Tatay Diggs. Nagpakalbo din siya, ganon. Kasi todo suporta nga po siya kay Tatay Digong. Nung nakaupo na si Tatay Diggs, yung kapatid niya pala, adik ka. Tinatukhang. Nung natukhang kapatid niya, dati, pinupuri niya si Tatay Diggs. Nung natukhang na yung kapatid niya, ala, lahat ng mura. Ay, ang bata. Ano masabi mo, Tatay Diggs? Ewan ko, ambot sa langaw. O, ito na po. Nasa linya na. Makakasama na po natin. Line number 1. Si Jane. Pagkatapos si Toch. Toch. Okay. Wala pa si girl manager? Si Ma'am Jane, no? Andyan na. Okay. Pero hindi kita manager. Taga saan po ba to? Middle East? Ma'am Jane, hindi po kayo kita, ma'am. Paki-open nga po ng camera mo. Ma'am Jane. Wala talaga manager eh. Hindi siya nakikita. Ayun. Ayun na. Ayun na. Mahina lang signal. Kaya naman pala. Ma'am Jane, ipakita mo na, ma'am. Stay magpakita po kayo sa screen. Malabo po kasi, ma'am. Saan po ba kayo ngayon, ma'am? Sa Mindanao po. Saan sa Mindanao? Mahina ang signal. Ayan, nakapasiri na lang sa mata, oh. Naglalag po kayo? Malabo po rin po. Opo, naglalag po kayo. Saan po ba kayo sa Mindanao, ma'am? Sa Oroqueta po. Oroqueta, okay. Ilang taon si Ma'am Jane? 26 po. Wow, 26. Okay. Wala pa kayong asawa, Ma'am Jane? Boyfriend? Wala po. Si Toch, saan po kayo ngayon, sir? Sa Mindanao din po. Saan sa Mindanao? Jinsan po ako. Jensan. Walang asawa, girlfriend? Wala po. Okay, sige. No, maraming salamat, ha. An Kababaw Epan. Magandang hapon. Usap po kayong dalawa. Timer start. Pasok. Magandang hapon po. Magandang hapon din po sa iyo. Saan Ano po po alam mo? Ano po? Saan po ulit yung lugar nyo? Oroqueta po. Orquita? Opo, Oroqueta City. Saan po yun? Sa Banang Mindanao po yun. Opo, sa Miss Ok po. Isa, Miss. Okay. Di ba ikaw din po? Ano po, Mindanao ka po? Opo. Jinsan po. Jinsan po ako. Sakop din na si Mindanao? Opo, Jinsan. Yung lugar ni Manny Pacquiao. Ganun po ba? Ilang taon ka na po? Ako? Oh.
39 na po ako. Lagpas ka na po sa kalendaryo. Oo. Malapit na magdalawang kalendaryo. Pero ano, may anak ako, walay lang ako sa asawa ko. 9 years na. Ako din po, may anak na po. Pero ngayon, wala na yung anak ko, kinuha, nandun na sa mama niya. Dati, dito sa akin yun. Pero nandun sa mama niya na ngayon. Pero nagsuporta. Oo, hindi naman pwede po na hindi mo suportahan yung anak mo yan. Support pa rin. Dapat lang. Hindi naman pwede yan. Pero nung maliit pa yun, nandito na sa akin, kinuha sa akin, malaki na eh. Anong trabaho mo po? Ano po? Driver. Ganun po ba? Bakit? Wala lang. May problema ba sa driver? Hindi naman po. Wala naman po problema. Ito po, ilang anak niyo po? Ilan anak niyo? 2 po. Bisaya na lang to, Bisaya. Bisaya ka ba? Bawal po magbisaya dito. Ganun po ba? Sorry. Bago lang po kasi ako eh. Ako din po, same. First time. Yes pala tayo. First time ka din? Opo, first time ko lang. Yung kaibigan ko lang nagturo sa akin. Kasama ko. Hiwalay po kayo, ma'am. Hiwalay po kayo, ma'am, sa asawa, ma'am. Opo. Kasal? Buwan pa po. Hindi po kami kasal. Buwan pa lang? Hindi po. Isang buwan pa lang kayo hiwalay? Hindi po, 1 buwan. Tagal pa ba kayo hiwalay? Ano po? Tagal pa ba kayo hiwalay? Buwan, mga po. 2 buwan, 3 naman ata. Ano pa yun? Lami tayo. Magkaayos pa kayo nun. Po? May ano pa yun, magkaayos pa kayo nun. May kalibin na po, doon sa Cebu. May ganun po ba? Pasensya. Hindi kayo kasal, ma'am? Hindi po. Paano magkaayos? May kalibin na sa Cebu. Hindi rin kasi kayo kasal, no? Hindi po nagmamadali magpakasal. Ako 9 years na eh. Parehas, hindi rin ako kasal. Hindi rin kami kasal. Hindi ka naman pwede sumali dito no kung kasal ka. Ganun po eh. Pwede naman sumali kahit kasal. Basta hiwalay na. Oo nga po eh. Akala ko hindi pwede yung kasal. Sa pag-uusap lang naman yan, no? Kasi kung kausap mo, hindi rin kasal, pareho kayo. Hiwalay. Kasal kayo pareho. Pero hiwalay naman sa pag-uusap. Depende po sa pag-uusap. Tubod. Kaya naman sa'yo, bata mo. Diligin ang bata pa naman. Wala, bata pa ba yan? Ilang tupi na yung ano yan? Dalawang bata ba? Dalawang bata. Ma'am, ilang taon po yung bunsong anak mo? Yung narinig namin? 4 po. Bunso? Opo. Okay. Saan po yung anak niyo ngayon? Ano po? Yung anak mo nandiyan ba sa'yo ngayon? Opo. Kamusta naman po kayo dyan? Okay lang naman po. Para Ano ko pong kayong uncle.
Kaya nga eh. Kaya nga, nakakaya naman. Sa pag-uusap na lang din naman yan. Malay nyo, magkasundo naman kayo. O kung hindi, At least ano, mm at least subukan may nakilala ko. May perspective lang natin. Kaibigan po. Okay lang po yun. Subukan ko Mas okay po yan na at least may edad yung lalaki kaysa sa babae. Ikaw po ba, ma'am? Ano po ba yung hanap niyo, ma'am? Mas may edad po yung lalaki o mas may edad ka sa kanya? Mas may edad po yung lalaki, mga mga 20 plus. Ganun. 20 Same plus? din sa mga 29. Okay. Sa pag-uusap din naman Malay mo baka may kapatid din si sir na o kakilala na medyo match kayo. Opo. Oo. Di kayo may ate ka na rin na dalaga dyan, ma'am. May tita ka na dalaga, kaidaran ni sir. Pwede din. Mamaya silipin mo din yung comment section, baka may mag-mine sa'yo. Kay sir, ganun din. Baka marami. Marami nag-mine kay sir sa comment. Oo. Mamaya. Ako din, gusto ko pa yung yung mas may edad sa akin kasi parang kasi yung sa ganitong edad kailangan yung matured naman kasi yung mga ganyang edad. Kailangan yung majority ang isip mo talaga. Subali ikaw, gusto niyo po sir, medyo may edad po yung girl. Po, mas ko pa yung mga ganun kasi danas ko na yung ganyan edad ako nung nagka-relasyon ako. Pagka bata ka pa talaga. Parang mas maganda yung ganito ng edad mo, tas mas pa yung edad ng babae. Kasi parang yung isip mo talagang Bihira. Alam mo yung mga sumasali dito ng mga lalaki, nagpi-PM sila sir, gusto nila medyo may bata yung girl kaysa sa kanila. Ikaw gusto mo may edad? Hindi naman sinasabi Jill na inahanap ko yung may edad talaga. Hindi naman kahit na katulad sa edad ko. Kahit na may 5 years gap, gano'n. Kasi parang, kasi sa ganun, yung relasyon talaga na seryoso nang hinahanap nun. Ay, hindi rin. Mayroon din dyan na kahit 60 na edad, pling-pling pa rin yung gusto, sir. Meron naman. Meron naman po dyan, bata pa nga po yung edad, pero mature na rin yung pag-iisip. Meron naman pong medyo maedad na po yung edad, talaga, pero bata pa yung pag-iisip. Kasi pagka bata pa yung mas maganda yung kasi Mas edad mo maganda or yung matanda. hindi naman ganun. Hindi naman ganun kasi kasi katulad ng sinabi mo parang kuya mo parang Tito. Kapatid din tingin mo. Parang kapatid din. Parang child abuse tayo dito. Oo nga po Ba't ho kayo na ma'am naghiwalay Pero ng asawa? salamat. Ng niyo po ma'am, ng asawa, ng ka-live-in partner niyo. Bakit po kayo naghiwalay? Iniwan ka niya? Nagtrabaho ko kasi siya sa malayo sa Cebu. Nagkagalan doon, may ka-live-in na. Okay. Paano po yan? Kasi wala ka ng asawa. Sino po nagsusupport sa mga anak mo? Yung parents ko po, pero yung ex ko po, nagpadala naman po, nag-support naman po. Hindi po kayo pumapasok ma'am sa trabaho? Po? Nag-a-apply po ako sa Baguio po. Kasi andun po yung kapatid ko. Sa Baguio? Dito sa Baguio? Opo. Salamat din Jill. Salamat din sa iyo. Opo. Nakilala ako. Nice to meet you po. Mukhang gusto yata
Gusto yata dumidi ng anak mo, mama. Nagugutom na yata. Hindi na yan. Gutom na yan ba? May Ano daw, didin. Salamat, didin. DJ, salamat ah. Oh, welcome ah. Salamat sa iyo. Hmm. Sige po. Ikaw po ba, sir, ilang taon na po ba kayong hiwalay? 9 years na po. Oh, hindi po kayo nagkaroon ng kalibin ulit? Kinakasama? Dati po, mga 8 months meron. Kasi, akala ko noon, hirap yung yung isa ka, tapos walang mag-ano sa anak mo. Mm. Hindi maganda eh. Na parang napalakay ko pa sa pahamak yung anak ko eh. Parang hindi niya tanggap, ganon. Pahamak. Yung una okay, pero nung nagsama na, lang nagbago yung ano. Pero sa ngayon kasi, yung anak niyo wala naman na sa inyo, no? Oo nga po, kasi nandun sa So, dati, parang dinidil kasi nasanay ako kasama ko ang anak ko. Ngayon parang tanggap ko na rin, tatanggap ko na kasi ayaw, hindi naman pwede na ipagdamot mo sa ina niya. May karapatan din yung nanay niya, yung makasama niya yung anak ko. Ayaw ko rin yung idamot siya sa ina niya. Kasi naawa din ako sa anak ko kahit na masakit na na katulad niya na wala na siya kasi tanay ako pagtulog ko kasi katabi ko siya. Pagising ko, kaya unang-una ko nakikita. Sanay ako doon. Sobrang masakit yun pero mas masakit sa akin kung nakikita ko yung anak ko na kahit na hindi ka tinatanong, bakit hindi ka kinakausap, pero maramdaman mo ba na parang gusto sa may tanong, parang gusto niya sabihin na sa mama niya. Ilang taon maramdam ko yun eh. Ilang taon na ngayon, sir? Ano na siya ngayon? Mag-11 na sa next month. Pero 3 taon lang sa akin nun. Nung maiwan sa akin. At least hindi pinagdadamot sa iyo may contact naman na kayo, tuloy-tuloy yung nag-uusap kayo, video call. Ganun na po, ganun lang talaga, hirap talaga, yung ganung sitwasyon, pero masasanay ka rin, matatanggap mo rin. Kailangan mo talaga magpakatatag gawa ng may anak ka. Sa una lang masakit. Huwag ka, yung Uy, nawala si ma'am. Maraming salamat po. Nawala si ma'am bigla. Hello po, ma'am. Yun na lang po, sir, no? Basta mag-usap na lang po kayo ni girl. Tuloy-tuloy naman po yan. Friend na lang muna. Malay mo. Sige, thank you. Bata pa ko, call. Hindi bata pa ba yun? 20, na si girl, di ba? 26. Oras natin, 8 minutes after 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas. Good afternoon, An Kababaw Epan, okay, kasi Ken of Hong Kong. Malamig ba sa Hong Kong ngayon? Nakapili tayong dumayo dun, manager. Ang init, grabe, no? Pero sabi nila, abot daw ng 50 plus ang heat index, no? Next month, April. Degrees, no? 50 degrees. Oh, lala. Inaasahan na mas mainit pa next month, no? Kaysa noong nakaraang taon. Pero ngayon may nakikita ka na, may mga balita na po ngayon na nakikita mo na heat stroke, di ba? Nasa gilid ng daan, nagmamaniho, bigla na lang natumba. Ingat-ingat ha, maraming tubig dapat. Tapos baon po ninyo ang tunay na pagmamahal, Diyos. Oo nga, kasi nakakairita pag nasa biyahe ka. Minsan mali ka na, itatama mo pa. Kasi mainitin nga ulo mo, no? Ikaw na yung nakabangga, ikaw pa yung magagalit.
9 minutes after 2 na ng hapon. Stand by. Huwag kayong mag-alala ha. Nililimit ko po muna yung audience natin. Preparation para next week. Naka-restrict tayo, no? Meron pong may violation po yung page natin kaya inayos po muna natin. Huwag kayong magalit, no? Kung hindi nyo napapanood live natin, wala po kayo natatanggap na notification. Dahil inaayos ko pa. Inaayos pa po namin yung ating Facebook fan page. Si Losi, pagkatapos si Yer. Pangalan ni Boy si Yer. Sila pong susunod. Wala si Boy Manager. Si Ma'am Lucy, andyan na po, ano? Si Ma'am Lucy. Lucy on, kimong kigol. Manager? Wala si sir? Ma'am, ilang taon na po kayo, ma'am? Ma'am Lucy? 58, sir. 58. Hindi naman nalata. Akala ko mga 42. Ilang taon ka na wala asawa, ma'am? Balo po. Hello. Ayan na, nasa Yes, linya. po. Oy. Ilang taon po, ma'am? Po. Nabalo? 11 years. 11 years na. Okay, sige. Wala ring asawa ngayon, walang boyfriend. Si Boy, ano po pangalan nyo, sir? Ray. Ray? Wala pong asawa, girlfriend ngayon? Wala po. Okay, Widow. usap po kayo, timer start. Pasok. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Hello po. Taga saan po kayo, ma'am? Ako, taga Bohol ako, pero dito ako sa Maynila ngayon. Saan po sa Maynila? Dito po sa Cavite. Cavite po, Cavite, Molino. Dami talaga lang sasabi na Manila na ba yung Cavite. Saan? Sa Tansar, Carayo, Dasma, Sa Cerritos po. Okay. Saglit lang po ha. Baba niyo po muna ulit yung tawag. Tatawagan ko po kayo. Delay po kasi busis ni sir. Nahuhuli yung busis niya. Baba niyo po muna. Tatawag po ako ulit. DJ Joe. Ala, ayaw nila makinig sa akin. Baba niyo po muna ang tawag. Tatawagan ko po kayo ulit. Kasi delay po ang busis ni sir. May signal. Ma'am, baba niyo po muna, ma'am. Mahihain si ma'am. Nagtatago. Okay, sige. Pagpatuloy pong pag-uusap. Sa Cavite? Sa Molino po. Sa Molino. Ako po, taga Samar. Nasa Samar po kayo? Opo. Anong... Ilan taon na po kayo? 58 po. 58. Halos magpareho pala tayo. Lalo ko yatang gumaganda pag tumatanda po. Na nagdadala ho yan. Oo nga eh. Ako, wala. Tumatanda. Nawawala ng buhok. Ilan ho anak Pero nyo? gwapo pa rin. Ilan po anak nyo? 3. Pero malalaki na. Wala pang asawa? Meron. Yung isa, yung dalawa wala pa. Mga dalaga. Kayo po? Ako din 3, pero lahat sila may asawa na. Ay maganda. At mga sulong-sulo. Sulong-sulo natin. Ay, saan po kayo sa Samar? Sa mismo hindi kayo nagtrabaho rito sa Manila? Sa Katbalugan. Katbalukan, Samar.
Huwag niyo po Bakit ilikot yung cellphone, ma'am, para di po kayo mawala sa live. Na, Para ano, okay po. farmer ako. Farmer lang po. Mahirap. Eh, gano'n naman talaga sa probinsya eh. Ano ba bang gagawin sa probinsya? Di mag-farmers. Kung matatanggap po ninyo ako na isang farmer, masaya po ako. At maganda magiging kasama ko sa buhay kung papalarin. Sana nga. Sana all. May Facebook po kayo? Meron po. Baka pwede po makahingi ako ng cellphone number. Baka magawi ako ng Maynila, matawagan man lang kita. O, sige po. Sa offline na lang po. Tayo. Oo. Eh, ang mga anak niyo po, nandito sa Manila o wala? Nasa probinsya po yung isa, yung dalawa nag-aaral. Cavite. Dito sa Cavite? Sa Dasma. Ah, sa Dasma. Oo. O, di kayo lang. Di kayo lang ang nandyan. Oo. Anong nangyari sa asawa mo? May sakit? Oo, cancer. Ah. Kaya wala. Talagang ano yun, mahirap mapigilan. Eh, ilang taon na ho kay Balo? Mga 5 pa lang. O ba't hindi kayo naghanap? 5 taon na pala. Walang mahanap. Kundi pa nga ako nagpatulong dito kay DG. Wala, hindi kita makikilala. Marami ho dyan. Di lang kayo lumingon sa paligid nyo. To? Mahirap yun, maghanap. O, mas mahirap din yung malayo. Hindi mo nakikita. Ay, ito, nakita naman kita na. Sapat na sa akin yun. At bigyan mo ako ng number. Magkita rin sa Manila. Makaluwas man lang. Sana all. Punta ng Cavite. Isasama ko na sa pagbisita ko sa mga anak ko nag-aaral. Kita na tayo sa Cavite. Nag-aaral pa. Eh, ano na ngayon? Magulo ng mundo. Anong trabaho mo ngayon dyan sa Manila? Oh. Anong trabaho niyo po? Ako, dati akong OFW. Tapos ngayon, dito ako sa Maynila sa anak ko. Dating OFW. Saan? Saudi po. Kuwait? Saudi. 10 years ako sa Saudi. Tagal din ano? Oo, wala rin naipon. Talaga namang walang maipon pag Middle East ang ano ko mo. Eh, siyempre. Mahirap talaga. Mga anak. Puro lang resibo. May ipon mo resibo. Oo, kapal nga na resibo. Pero wala. Kapal nga na resibo eh. Ganon talaga ang buhay. Oo nga. Maraming salamat po at nakilala kita. Ano mga puli yung pangalan mo? Lucy po. Lucy. Yes po. Ako si Ray. Ano apelyido niyo? Bawal. Adina. Ay, bawal ba? Wala na. Sorry po. Sorry. Ay. May bahay po kayo dyan sa Katbulugan? Meron akong bahay namin. Isa lang doon nakatira. Sino po? Isang anak ko, laki. Ilang taon po yun? 34. Oh, ayun, may asawa o wala? May asawa pero nasa Saudi ata asawa eh. Nag-abroad. Siya lang mag-isa doon. Ba't hindi nyo alam? Akala ko'y kasama nyo sa bahay. Hindi nga, nag-abroad niya yung asawa. Hindi ko naman alam na pupunta doon. Pumunta lang nga Maynila, umalis pala pupunta doon. Ano po ba? Sige po, salamat. At hintayin ko na lang yung number para masagad na yung usap natin palagi. Araw-araw, gabi-gabi. Lagi kitang bago ako matulog. Okay lang po ba? Diyos ko po. Wala po bang magagalit? Wala akong magagalit. Solong buhay ako. Mahirap pagkaroon ng... mahirap pagkaroon ng sakit sa ulo. Magkakasundo pala tayo nito. Mabait naman ako. Anong hanap niyo po ngayon, ma'am? Kung ayaw niyo pong anong hanap niyo ngayon? Mag-asawa, ano po?
Pwede naman, kaibigan, DJ. Siyempre, mag-umpisa sa kaibigan, hindi naman agad-agad yun. Pero sabi niyo po kasi ayaw mo ng sakit ng ulo. Para mag-umpisa. Wala po, ha? Po? Hindi tinatapos. Kailangan pag nag-umpisa, kailangan tapusin. O, sana nga, magkasundo tayo. Kung hindi naman, ay di hanap ng iba. Mabait ako. Wala naman akong bisyo. Hindi ko kayo nainom ng alak? Hindi. Hindi ako mainom. Tubig lang. Sigarilyo po? Hindi. Lalong hindi. Ay. Hindi rin ako magsusugal kasi ayaw ko nung matatalo ako. Kasi sayang yung pera. Kasi ayaw ko yung lalaking naninigarilyo eh. Ay, lalo ako. Ayaw ko yun. Hindi, totoo lang. Gasto lang yun. Ay. Totoo. Sige po. Salamat. Mahingi na lang po yung Ma'am Lucy yung number. Sige po, sa off cam na lang. Tanong pa ho kayo, hindi pa ho kayo umabot sa oras. Bawal po yan mag-quit o alis kayo kaagad. May standard tayo ng oras. Hindi po pwedeng hindi kayo mag-usap, magbigay lang ng number. Muna po kayo. May oras po po. Opo. Tanong po kayo, ma'am, kay sir. Kasi hindi po pwedeng magbigayan lang ng number. Kasi kung ganun lang din naman, parang po kami bugaw, parang ganun. Oo. Naku po. Sorry po. Ay, sa 5 taon, wala ho kayo nililigawan na iba? Yun. Wala. Wala akong nililigawan. Sigurado ho kayo? Nahihiya nga ako manligaw eh. Bakit po? Mabuti kung gwapo tayo. At saka, ay, hindi naman ho na sa gwapo yan eh. Nasa yan, sa tao yan. Sabi nyo kanina, sir, wala kayong buhok pero gwapo pa rin. Tapos sabihin mo, hindi ka gwapo. Oo nga. Naubos na yung buhok ko. Walang kintab na nga. Wala naman daw yun sa itsura eh. Tayo nga pa naman eh. Anong wala? Sa diskarte. Number 1 din sa diskarte ho yun, sa diskarte. Tinitingnan nyo number 1, yung itsura. Number 1 yun. Tapos yung ugali. Ay, taga saan ho yung naging asawa nyo? Taga Samar din? Hindi, taga Ilocana. Ilocos. Abay, napadpad ng Samar. Napadpad ng Samar. Eh di dati ho kayo dito sa Maynila, nung nagkita kayo? Nag-security guard kasi po ako sa Maynila. Matagal ho kayo nag-security? Dati. Mga siguro 6 na taon. Anong agency nyo? Dahil dati din akong lady guard eh. Sana ako, protect. Federal lang. Mga bangko, ginawa kong bangko. Doon kayo nagkita. Kaya pala. Doon kami nagkita. Kasal ho ba kayo? Kasal ho ba kayo? Oo. Kaso wala naman na eh. Kasal kami, siyempre. Hindi kaya totoo lang mga anak mo? Hindi, totoo. Pinapaganap nga ako eh. Sana all. Wala naman ako. Sana all. May anak na nagpapahanap, Oo. Kasi ingisa na lang ako eh. Sila, mga dalaga na, mag-aasawa yun. Alam ka naman, sasama nila ako doon. Mahirap kasi yung nag-iisa na walang kasama, lalo sa gabi. Walang kausap. Aba? Ikaw ba nararamdaman mo yun? Ay, ganun talaga ang buhay. Mas matagal nga akong balo kaysa sa iyo eh. Ganun ba? Oo, 11 years na ako. Sabi nila, wala na rin magkakagusto sa akin dahil matanda na ako eh. Anong trabaho ng asawa mo dati? Guardia din po. Guardia din. Oo, nakita kami sa guardia. Kasi lady guard ako, guardia din siya. Masarap talaga magmahal ang mga guardia. Nadala sa tutok ng baril. Batuta, walang baril ang guardia. Batuta lang. Mayroon kami. Alam ko, pero batuta lang, yun ang hinangaan lang doon, batuta. Hindi wala kami batuta. Ano lang? Hindi ka pala. 45 lang ang dala namin.
Noon yun, Taga dyan siguro po- sa inyo, may May po mga... ba talaga kayo sa Cavite lang? Sa Cavite, wala kayong ibang probinsya? Ay, hindi ho. Dito anak ko sa Cavite. Pero ako, ang asawa ko, Quezon. Pero may bahay ako sa Quezon. Ang nakatira doon, yung anak kong lalaki isa. Doon ako umuwi. Pagka nagsawa na ako dito sa Manila, uuwi ako doon sa Quezon, uuwi ako sa Laguna. Andun yung isa kong babae sa Laguna. Mabuti yun. Marami kang inuwian. Ako, wala Kasi akong dalawa inuwian. yung anak, dalawang lalaki, isang babae lang yung anak ko. Wala akong inuwian, kaya mahirap akong hanap. Uy, pumunta ka ng Maylina, di ba? Nandito yung anak mo sa Dasma. So, wala naman yun. Pupunta na Manila. Bisita lang sa kanila. Hindi ko naman, yung Manila, magasto. Ganun talaga ho. Mahal na ngayon ang bilihin eh. Hindi naman pwedeng Kano lumakad ka nadadala- ng hindi gagasto. Pag nagkupra kami, pangbayad, yung bayad, yun, binibigay ko sa kanila. Dala naman ng bigas. Hindi lang. Naupa ho sila ng ano dito sa upa. Dasma. Nag-uupa. Dalang ko naman ng mga Ay, daan. Kasi maraming daan dito sa Samar. O ba't hindi sa Samar nag-aral? Ayaw nila kasi nag-apply sila na scholarship. Bakit? May scholarship naman din sa atin ah. Hindi, kasi gusto nila yung mga magagandang eskwelahan eh. Isa UP, isa De La Salle. UP ba at sa Kalasal sila nag-aral? Oh, yung isa sa Dasma, yung isa naman nasa Baguio. Kalayo naman nun. Lalayo nga eh. Hirap Importante scholar. mag-travel. Okay lang kung scholar. Scholar. Full scholar naman. Ang binabayaran lang doon yung Parehas? Parehas Yung sila boarding scholar? Hindi wala ho pala kayong gastos. Boarding house lang. yung boarding house lang sa pagkain. Di okay din yun. Dahil pagka nakapos na sila, di sitting pretty ka na. Hindi rin siguro. Baka hindi na ako pansinin nun. Bakit naman hindi? Pag naging maganda, baka hindi na ako pansinin. Posible naman yun. Anong klaseng anak nun? Sabagay, may anak naman ngayon na pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ng magulang ay tinakwil na yung magulang. Ganun talaga. Pero hindi naman siguro lang. Salamat kung sakali rin maalala. Maiisip nila. Wala ho kayong mga... buhay pa ho yung magulang nyo? Wala na. Tagal na. Parehas po? Oo, parehas. Kaya, Ako din, wala na. Matagal na. Kaya, ako na lang. Ang ganda niyo po siguro ng dalaga Ano pa? kayo. Ngayon, sir, hindi na maganda. Bakit to? Kasi pag tumatanda, maganda pa rin eh. Ibig sabihin ba yung walang kupas? Yung hindi kumukupas. Maganda. Wala ako nagkakagusto kasi hindi matanda na raw ako eh. Bata pa, kalabaw lang daw ang tumatanda, tsaka baka. Ang tao hindi. Oo nga. Sa nagdadala ho yan, kahit stress ka, tumawa ka pa din. Kahit problemado ka, tumawa ka pa rin. Yun ang nagpapabata, Kasi- yung lagi kang masaya. Masayahin. Kasi pagka dinibdib mo yung problema mo, ay wala na. Sa mental ng punta mo. Wala na. Lalo na nung nag-abroad ako, ang tagal kong nag-abroad. Puro problema ang nasa akin. Kaya nga, Baliwala lang yan. mahirap lalo pa, problemado pa. Kaya, pag Tapos problemado, amo mo pa ay stress, dragon. pag hila mo, wala na. Ayo. Kaya, tumatanda agad. Wala nang alaga sa sarili. Depende nga ho yun sa pag-aalaga. Kahit naman maganda ka, kung hindi ka marunong mag-alaga sa sarili mo, ay wala din.
Oo. Maganda ka, ano mo yung maganda Diba? kaya hindi naman naguhugas. Huwag mo sabihin na wala kang pambiling panghilamos. Kahit hilamos man lang. Wala nga lang. Perla. Ayun, ako sabon ko, perla na lang eh. Oh, yun ang sabon Perla, ng sa'yo, mga Mr. Chinese, Clean. perla eh. Ganun. Dumudulas yung ala sa Yun ang balat mga- ko pag sinasabon ko eh. Pwede nga aloe vera eh. Kung may aloe vera marami dyan, aloe vera na lang. Oo, pwede rin. Yun daw ay pampalago ng buhok. Baka subukan nyo. Ano? Yung Ano? aloe vera. Aloe vera? Opo. Tagal ko na nga itong dami ko na tinimpla dito. Wala, gamot gano'n. Lalo, may book pa ako dito dati ng nakarang taon. Ngayon, pupunta na doon. Kalbuhin nyo na lahat yan. Huwag mo nalagyan ng buhok. Sayang eh. Sayang Ba't- din. Bakit sayang? Ay, uso naman kalbo ah. Mas maganda nga yung kalbo eh. Malinis. Protection pa rin sa lamig sa kasinit. Magsombrero na lang ho kayo. Oo, ang susumbrero nga. Maghanap nga ako ng wig pagpunta ko ng Manila, makabilis para pantakip ang pantakip ng ulo ko dito at least. Meron sa Shopee, sir. Medyo bata pa siguro ako noon pag nakabili. Meron sa Shopee, Mayroon po sa TikTok at saka sa Lazada, sa Shopee. Mayroon po. Meron doon. O, sige, mag-search ako. Mayroon po. Madami. Hanap ka kung alin ang gusto mo. Gusto mo May long may hair. blonde. May itim, may brown, may pula. Siguro ako, pag in-imagine ko itim yan na itim to. Bako Diyos ko siguro. Lalo pa magkakagusto sa akin. Baka ho, pagka nagkawig kayo, baka marami ng babaeng magkandara pa sa iyo. Ay, bahala na. Diyos ko. Kaya, nako. Pinapawisan. Anong trabaho mo ngayon? Ay, wala po. Wala akong trabaho. Pakainin lang ako. Ganun ba? Wala ka bang Nandito na po ako sa anak pinagkakabalibangan ko. Nandito po ako sa anak ko. Pagka Nag-aalaga nagsawa naman ako, nainip ako, lilipat naman ako sa isa. Kaya ayaw naman ako pagtrabahuin. Sa banda yun. Kasi matanda na daw ako, magpahinga na raw ako, sabi ng mga anak ko. Palipat-lipat ka ng bahay, ma'am. Hindi man lang sila sa'yo. Opo, DJ. Ay, kinukuha nga ulit ako ng amo ko sa Jordan. Yung kapatid ng amo ko. Ay, ang passport ko pa naman ay 10 years pa. Mayroon pang 8 years na bago mag-expire. Ay, nagpaalam nga ako sa mga anak ko na pupunta akong Jordan kasi visa lang ang kukunin ko tapos kanila yung ticket. Ay, hindi ako napayag. Gagalit sa akin. Tama na daw. Ano pa ba daw gagawin ko matanda na ako. Siguro, takot lang na takot lang nga doon ako abutin. Sinusunod ko na lang. Kahit na gusto ko, ayaw naman nila. Pero kung gustuhin ko talaga, kaya kong gawin. Pero, respeto ko din yung mga anak ko. Sabagay, paano pag nag-asawa tayo? Basta kakain ka lang ng kung ano nandyan, ha? Gulay. Asawa agad. Ganun naman ang pupuntahan yun, eh. Gaano kahabang ligaw, gaano katagal, doon pa rin ang punta nun. Sana all. Kaya kung ano ang ma-produce ko lang, mga gulay, kasi may ilagay ko sa gulay, mga root crops, kamuti, o kaya... Ay, hindi ho ako kumakain ng karne. Hindi na ho ako kumakain ng karne ngayon. Bawal na sa akin. Hindi lalo mas maganda kasi mahal ang karne. High blood, ma'am. Gulay lang po ang kinakain ko. Isda. Masarap. Gulay, isda. Hindi na nga dapat sa atin ng matatanda na yung karne. Kasi matagal na ho akong hindi kumakain ng karne. Lalo pag may mga arthritis na tayo, nako, grabe yun. Lalo pag baka o kaya
Kasi ako medyo mataas ang blood sugar, dugo ko kaya medyo laylo muna sa mga ganyan. Pero matagal na po, nung nag-aabot pa lang ako, hindi na ako kumakain ng karne. Mabuti yun. Kasi mas Mga magandang karne gulay. doon, kundi tupa eh. Hindi naman ako kumakain ng tupa. Pampahaba ng buhay. Pampakinis, pampaganda pa. Gulay at saka isda. Kaya siguro gumaganda ako. Yun talaga. Pampaganda talaga yun. Gulay, saka isda. Huwag ka lang kakain ng gulay na madudulas. Kasi Bakit hindi ho? babagay yun. Hindi ano yun, madudulas. Bakit to? Anong problema doon? Sa okra, anong problema doon? Ano raw yun eh. Madaling paano ng tawag dito, uric acid. Kasi may Hindi mga ho. buto eh. Tanggalin mo yung buto pag kumain ka. Hindi ho, yun advice ng doktor, okra eh. Okra. Ang pabata nga daw yan eh, lalo yung mga nagminupos na, bumabata pa daw, bumabalik yung period. Ganun ba yun? Tanggalin po yung Yung mga senior na ano sabi nila, tuyo na, yun. Nagugulat ka na lang pag kumain ka ng isang linggo, tuloy-tuloy ng okra. Bumabaha daw. totoo ba yun, DJ? Ayos yun ano. Nabasa ko lang. Ito ba yun? Makapagtanim nga ng okra marami. Hindi, maganda ho talaga okra. Basta tanggalin lang yung buto pagka kumain. Pwede naman. Basta bata pa, hindi natanggalan. Yung pakukuluan lang, tapos sausaw sa puyo kalamansi, ayos na yun. Oho. Yung iba nga, Basta maganda ang piniprito nga nila yan, tinuturuta parang talong eh. Ang sarap pa rin. Kahit ano, kahit ano Ayun ang pwede mong tinuturo gawin ng doktor, i-blender tapos inumin eh. Pampababa din ng blood, Sugar. yung blood pressure yun. dyan. Blood sugar din. Mga diabetes. At saka blood sa sugar. Lahat naman ho yun eh, sa uric at saka sa yun ay sasabihin na sa uric acid, hindi po. Yung ampalaya, at saka yung yan, okra at dahon ng ampalaya o avocado, yan yung inaano na pampababa ng mga blood sugar at saka high blood. Yung talbos, kamuti. Ayun ang pampataas po yun ang dugo. Talbos na kamuti? Oho. Pag mababa ang dugo mo, maglaga ka ng kamote, ng dahon. Sausaw mo lang, kahit halbusan mo lang. Ayun ang kainin mo. Yun ang resita sa akin ng doktor nung ako'y nag-60 yung blood, mababa ang dugo ko. Yung dugo mo. Sir? Low blood ka. Excuse lang, sir. Isang linggo lang. Sir? Shout out Ano po? Shout out po muna sir kay sir, shout out mo daw si Evine si Dayo. Shout out mo daw sir? Sino po? Si Sino po, sir? Evine. May jowa pala kayo eh. Hindi shout out mo lang daw sir, baka kilala mo daw to. Shout out mo daw si Evine si Dayo. Evin si Dayo. Sid Kayo. Oo. Sid Kayo. Evin Sid Kayo. Shout out to hindi ko kilala eh. Oh, hindi mo kilala? Ikaw kilala sir eh. Kilala ka daw niya. Baka followers mo sir. Nakalimutan na ni sir siguro. Shout out mo ho. Evit Sigdayo. Si Evine. Batiin niyo po. Evine. Hindi ko mabigkas eh. Ay, Evin. Evin. Hello. Shout out dyan. Kamusta po? Okay lang daw sir. Ayun, nag-reply ka agad. Ang tagal ko nang nagpaano sa DJ, nagpa-line up ah. Salamat naman at ngayon ni-line up mo ako.
Oo nga eh. Swerte, maganda. Ka-live. Sana all maganda. Walang ganda yan. Walang pulbuso yan. Natural lang yan. Normal, maganda yun. Wala akong chemical na nilagay sa mukha ko. Hindi ako mahilig sa make-up. Hindi ako marunong mag-make-up eh. Ganun ba? Oho. Lumalabas ako ng saan pupunta. Ganito lang ang itsura ko. Walang make-up. Hindi ako sanay. Yan, yung natural beauty. Hindi ako sanay sa mga ganyan. Para ako naalibadbaran sa mukha ko. Maganda yung natural kaysa takpan mo yung mukha mo. Pagtanggal yung mukha ng aswang. Mabuti yung natural para kitang-kita mo kung ano talaga eh. Oo, maganda yung normal. Lalo yung bagong gising, yun. Maganda yung tingnan. Oo, talagang maganda siya. Doon mo Hindi pa nagilamos. Doon mo makikita na tunay na ganda. Kasi yung iba, kahit natutulog, naka-makeup eh. Pagising, para maganda pa din, may makeup pa rin. Oo, ganun yun. Hindi maganda yun, parang balsamado eh, naka-makeup. Ay, hindi ko maiwasan. Hindi naman sa siyempre mayroon talagang babae na mahilig talaga sa makeup. Sabagay. Yan ang yan ang routine nila eh, mag-makeup eh, wala kang magagawa nun. Babae eh, ganun talaga. Babae yun eh. Mayroon talagang babae na mahilig talaga sila sa ganyan. Hindi nakakaalis ng bahay pagka hindi naggagano. Bago matulog, makeup para at least daw kahit di bumangon, di na magising, maganda pa rin. Oo, pag namatay ka, naka-makeup ka na. Malay mo, pag hindi ka na nagising, okay na ba? Gagawin pa ako. May gagawin ka pa, sir? Hindi, kasi nag-enjoy ako sa mga comment kasi ni kasi sabi niya, akala niya nasa New Zealand po kayo, sir? Sabi ni Sama. Ibet? Ibet? Ibet, sir? Din siya, Ibet? Ayaw mo na? Sige. Kasi may gagawin ng importante. Okay, sige. Maraming salamat. Bye. Sige po, bye-bye. Salamat po. Sabi kasi ni Evane Sid Kayo, no? Kayo. Sabi niya, kaya pala bihira ka na mag-chat sa akin, ha? Nagpa-line up ka pala dito. Visit kang lalaki ka. Sabi niya, ito yata siya tumatawag, oh. Hindi, iba. Ang pakilala daw sa kanya kasi ni Sir, nasa New Zealand siya. Pero alam ko na taga sabi niya alam niya na taga Samar daw to. Nasaan na yung comment nito? Hindi pa naman yata kayo ma'am hindi pa naman yata kayo syota, di ba? Tinatawag-tawagan pa, I love you ka pa. Yun pala, nakipag-line up ka dito. Ay, baka taga-Samar itong lalaki na ito. Sabi niya. Ba ito yung kachat ko na nagwo-work sa New Zealand. Ang luloko ka rin pala. Ay, kachat. Nag-I love you lang sa'yo ma'am kasi syempre mahal ka na niya bilang kaibigan, ganun. Hindi mo sinagot siguro kaya sumali dito. 44 minutes after 2 na ng hapon, oras sa Pilipinas. Kaya pala kanina mukhang nagmamadali si sir, kukunin niya na lang yung Facebook ni ma'am. Ay, hindi pwede yun. Kakausapin mo para makuha lang yung Facebook number. Hindi pwede. Ginisay natin itong programang to para sa mga marites. So, kailangan
may pag-usapan kayo, no, sa comment. Hindi, no? Para siyempre makilala nyo po yung makakausap mo na aware na naka-live. Alam po nilang naka-live, bawal magsinungaling. At least iwas sa manluluko. Kaya nga ginawa natin programang to para makahanap kayo ng sweetheart, di ba? Meron pa rin nakakalusot diyan, meron pa rin nabibiktima, di ba? Mayroon kasing mga nagsisinungaling. Kita lang po nilang naka-live. Pero minsan na bubuking, no? Nahuhuli pa rin talaga. Kasi mayroong nakakilala sa kanila. 45 minutes after 2 na ng hapon. Standby. Grace Juan La Parejo, maraming salamat. Mula sa may Honolulu, Hawaii. Pasensya po kayo ha, no? Kung hindi po ninyo, wala po kayo matanggap na notification kung tayo po ay live. Ayun, naayos pa natin yung pages natin. Nung Sabado pa ho yan, no? Ganito. Mga 1 week Meron na po, manager. Happy birthday, no? Sa ulitin sa lahat po ng mga may birthday kaarawan ngayong araw, Miyerkules, Petsa 12 sa buwan ng Marso. Maganda pong ihanda nyo sa birthday niyo yung yung puro malamig ba? Oo. Malamig ice cream. Mas minute panahon tapos pakainin mo pa ng baboy. Ala, mahirap na baka puro palamig na lang, tipid pa, no? Buko juice, no? Ice candy, ice cream, halo-halo. Ayan, tingnan natin. Para madali ma-digest, no? Kasi yung mga karne matagal eh. Pag yan kasi nainom mo, maya-maya maihi mo, wala na, di ba? Red Horse, malamig doon na Red Horse. Eh, bao. This coming May 3, 2025, anong araw po yan? Halos kulang-kulang 2 buwan na lang, no? 9th year anniversary na po natin, no? So, ayun po, kung gusto po ninyo mag-get together, gusto po ninyo magkita-kita po tayong lahat. This coming May 3, pag-usapan po natin, Ang gawa si manager siguro group chat dyan, no? Manager, no? Kung ano pong plan ninyo, saan tayo magkikita-kita, magsasama-sama. Kung nasa Pilipinas po kayo, ayun, magdidisco tayo, tara. Maghanda tayo, pero kanya-kanyang baon, syempre. Kanya-kanyang baon. Para walang lamangan, kasi baka mamaya, kanya-kanya tayong dala, tapos pagsasama-samahin natin yung pagkain, tapos ikaw pala marami kang kain, yung iba, kunti. Di ba? Maganda na rin may baon ka talaga. Di ba? Baon mo, kain mo. Sa May 3, anong araw po yung May 3, manager? Pasilip nga po ako. Anong araw May 3? Kaya po yung may mga balak may balak magbakasyon ngayong Mayo. Itapat nyo na, no? Sa 9th year anniversary natin. Sabado? Timing talaga, Rinta natin yung Philippine Arena. Entrance na lang babayaran ninyo. Tapos yung baon, kanya-kanya namang baon, di ba? Pero siyempre, isama nyo na po ako doon, para kahit pa paano may dala kayo. Makitikim lang ako ba? Okay na yun.
sabi ni Nelin El Chico, ang harsh, ha 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 ha. DJ, don't need na mag-make up. Yeah, kon law ay, kaya law ay kagid na. Oh. Ay, yun na nga, ma'am. Pagbigyan mo naman yung iba na maging maganda kahit pansan mandala lang. No, hindi na nga maganda eh. Pangit na nga, tapos hindi pa mag-make up. Eh kung doon lang sila gumaganda, kung mag-make up sila, huwag mo na ipagkait. Gastos naman nila yun, kaya sila nagmi-make up para kahit paano gumanda man lang. Kahit paano nadalian, wag lang umulan. Ganon po talaga yon. Eh, hindi ka na nga maganda, tapos hindi ka pa nagme-makeup. Eh, kung doon ka lang sa makeup gumaganda, why not, di ba? O kung may pera ka naman, tapos kung hindi ka maganda, o kung gusto mong gumanda, edi magpaganda ka. Kaya nga may mga salon eh, may mga makeup artist, di ba? May kilala nga akong artista, may sarili talaga siyang makeup artist, TN. Oo. Mula pa bago maligo, aalaga siya hanggang pagkatapos maligo. O hindi, kasi kung hindi siya naka-makeup, di siya maganda eh. Kilala niyo po yun, pero ayaw ko banggitin. Artista, naging ex ko kasi. Sana all. O siya, meron na po. May makakasama na po tayo. Nasa line number 2. Si Edsky or Edsky, pagkatapos si Violet. Okay. Magandang hapon, ma'am. Saan po kayo ngayon? Saang province? Saang bansa? Po? Good afternoon po. Good afternoon po, Sir DJ. Opo, good afternoon. DJ. Saan po kayo ngayon, ma'am? Sa Bicol po. Naglalag po kasi kayo. Walang asawa, boyfriend? Hiwalay po. Wala. Si Ed, no? Saan po kayo ngayon, sir? Sa California po. Pangalawang salay mo na? Pangalawan. Hindi umubra yung una. Wala pa naman. Sige, usap po kayo ni Ma'am Violet. Timer, start. Hello, ma'am. Hello po. Anong pangalan niyo, ma'am? Violet po. Violet. Wow. Akala ko green. Sana. Taga saan ka po, sir? Actually, taga Isabela ako, pero dito ako sa California. Sa California po. Taga Bicol po ako. Saan sa Bicol? Baaw po, Camarinesor. Nakapasyal na ako dyan sa Pili. Malapit po yan sa amin. Malapit po. Mga 30 minutes drive po. Nung 2014 ba yun? Galing ako sa Hong Kong. Ilang years ka na po dyan, sir, sa California? Mahigit na 8 years na. Ang trabaho ko po dito, caregiver po ako. Pero dito lang sa Pilipinas. Ako rin, caregiver din. Naka-duty ako, kaya tulog na yung alaga ko. Gabi na kasi rito. Ay, ako nga po, nagpa-schedule ako dyan kay DG Gel. Sabi ko gabi lang kasi nag-duty po ako, kaso wala po akong duty ngayon. Kaya, so, ilang taon ka naman? Nag-message po ako. 52 na po ako.
Wow, ako na. May dalawang anak po ako. Ilan? May dalawa po akong anak. Yung panganay ko po tapos na nagtatrabaho na din po siya. Yung ano na lang, yung youngest ko na lang, 16 years old. Wow. Okay yan. Pero, yung asawa nyo dati, wala na. Mhm. Wala na kayo talaga, yung asawa mo dati. Biyuda na po kayo, ma'am? May kasi siya, may kinakasama ng iba. Oh. Actually po, pangalawang ano na niya yun. Pangalawang babae na niya. Kaya lang dito na po siya tumagal sa pangalawa niya kung babae. Diyan na po siya tumagal. Na higit na pong 2 years. May pinatayo akong bahay dyan sa Pili noon eh, yung naging Saan po? Sa doon, sa Camarines Sur, dyan, sa inyo. So, anong balak mo ngayon, ma'am? Gusto mong magkaroon ulit ng karelasyon? siguro po, pero gusto ko makilala ko muna po siya ng yung paano TJ? Dapat kilalain ko daw to bago. Kilalain niya daw muna ako. Bago May magpakilala po kayo, sir. Magpakilala po kayo. kahit naman po Tanong po kayo, ma'am, para masagot ni sir yung mga tanong mo, para makilala mo siya. Sir, yung kamusta po yung una nyo pong nakausap last month? Kala ko ba naman, okay, maganda yung usapan ninyo. Oh, maganda ngayon eh. Oh. Sobrang ganda. Kala ko magkakatuluyan na kayong dalawa. Naano niya ako kasi lalo niya ako, alam mo naman siya sobrang born again, di ba? Tawag siya, si yung pastor. Inaano niya yung ko yung alam mo naman, katoliko lang ako. Ano naman, madasalin kung minsan, pero hindi naman ako yung ng Bible, pero iba yung niya yung message niya. Pati yung mga, hindi ko alam, parang siya iba yung mga sense niya sa akin, parang inaano niya ako parang bawal daw sa akin yung magsuot ng kwintas ng ganito, kaya pinagbawalan ka niya, marami siyang pinagbawal, pero hindi pa naman naging kayo. Hindi pa naman kasi nung sumali po kayo last month, marami kang kwintas, sir, maraming kang gold, relo, ganun, kaya siguro na puna niya yun, nakita niya, bawal pala yun. Wala nang problema yan. Pero kunti lang yan ngayon, no? Mas marami po last month. Bawal po pala yun sa kanya? Pinagbawalan ka? Oo, kasi tapos yung words of nandun na tayo sa ng Bible, pero hindi naman palaging nagtitiwala naman tayo sa Panginoon, naniniwala naman tayo, pero hindi naman yung mayroon kasi yung sa mga born again na parang bawal sa Katoliko, parang pero hindi na natin pag-usapan yan about that kasi basta hindi kayo nagkatuluyan, hindi kayo nagkaintindihan. Hindi ko pa naman siya nililigawan nagtitiwala lang pa naman. Kasi pa naman, ayaw ko naman kasing manligaw kagad ng hindi ko pa parang lattes. Parang ganun din si ma'am kung di ba? Kailangan magkilala mo ng ligawan. Mahirap naman yung hindi mo pa naman kagad, diba? Mahirap naman yung I love you mo tapos hindi mo naman palang magagampanan. Parang ang hirap noon, di ba? Pero mas maganda naman yung kilatisin mo muna yung ugali, kung siya, tapos papasukin ng relasyon kung kaya pa. Pero kaya pa naman siguro. Kung meron naman akong makitang pagkakatiwalaan. Kasi ilang beses na akong
Katulad yan, yung nagiging girlfriend ko noon, nung nasa Hong Kong ako, pinatayon ko ng bahay dyan sa Pili, sa Marinisor. Tapos, blinak lang ako na wala sa lugar. Hindi ko na mahabol yung bahay. Oo, pinatayo ko yung bahay noon, alam ko yung lugar. Pero, talagang na... Bigay niyo po yun sa kanya, sir? Ano? Bigay niyo po yun sa kanya? O kusa mong bigay? O pinagawa mo para sa inyong dalawa? Pinagawa ko yun para sa aming dalawa sana. Pero, nung pumunta na ako dito sa Amerika, after, pinapadalan ko pa siya ng allowance para sa pagpaayos ng bahay. Pero, nung nalaman ko doon sa group na sinalihan ko na may kasama pa lang silang lalaki nung nagbakasyon sa Pinas na galing sa Hong Kong. Pero yun, sabay block na amat ako at wala nung kamuntin. Kaya yung nakwento ko na rin doon sa di ba? Nakwento ko na rin doon sa nung una kong sali noon. Pero hindi na ko nasabi na yung kasi nagpatayo ako ng bahay doon sa Pili, sa may Santa Cruz, Barangay Santa Cruz yata yun eh. Barangay Cruz, Pili, Camarines-Sur. Yan. Ikaw, ma'am. Ay, ikaw po, sir, ilang taon na? Ako? Mag-55 this March 26. Sa birthday ko na sa 26. Panganay ako sa iyo, sir. Ano? Panganay ako sa iyo. Bakit? 52 na ako. Ano? 52 na ako. 52. 55 na ako sa 26 eh. Paano parang... 55? Okay lang yan, kahit mas matanda ka sa akin. Basta... Ikaw po, sir, ano po ang plano mo? Ano po talagang hinahanap niyo? Ang hinahanap ko talaga yung mapagkatiwalaan na mapagmahal. Hindi lang yung siyempre, yung hinahanap ko is babae, sintulad mo. Ganun yun. Pero siyempre, yung gusto ko naman, mahanap ko naman yung hindi naman kasi perfect lahat ibig eh. Meron naman po, kaya lang po, dito naman po sa atin, kaya sa Pilipinas, hindi naman po allowed yung divorce. Kaya ako po, kasi kasal naman po ako dun sa asawa ko. Doon po sa ama ng aking mga anak. Kasal po ako doon. Wala naman pong divorce dito sa atin. Pero may annulment naman po, kaya lang masyadong magkas. Nakapag-file na nga rin ako ng annulment doon sa asawa ko. Nung tagal na, nung 2019 ko pang pinail na... Pero sabi na daw yun. Kaya lang, kailangan ko daw umuwi. Kaya maybe this coming year, makauwi ako para... Kasi tapos na daw yun. Bayad ng annulment kayo dyan sa Pinas. Gumastos na ko ng mahigit na 300 na yata yung naubos doon. O 200. Ilan po? May anak po? May anak po kayo? Wala, adopted lang. Ako parehas lalaki ang anak ko. Hindi ako nabigyan ng... Parehas lalaki, wala akong anak na. Oo. Hindi ako nabigyan eh. Pero sana... sana nga may magbibigay. Umawas tuloy si Sir DJ. Mahirap makulong, sir. Mahirap makulong sa... Ano ma'am, ilang taon ka na kayong hiwalay? Magti 3 years po. Magti 3 years pa lang? Mababaw pala yan? Opo, kaya lang po, yung po kayang, pamilya po ng aking asawa, tanggap na din po yung babae, kaya parang hindi na po talaga siya,
mabuo kaming magpamilya. Tanggap na siya. Pwede mong ipa yan. Kung ano yan, pwede mo pang Sasama po silang bahay na po mismo nung family nila. kasal naman kayo, di ba? Kasal kayo, di ba? Hindi. Ma'am? Nawawala po kasi ang signal. Ewan ko, ambot sa langaw. Meron po kasi padinig. Nawawala po kaya. Nawawala? Opo. Ako nawawala? Nawawala po ang... Kasal daw po kayo, ma'am? Kasal po kayo? Opo, kasal po kami. Baka habulin ka niyan kung ano. Naganda mo yan. Kahit man po siya maghabol. Kahit pa po siya maghabol, ayaw ko na po. Kasi sobrang insulto na po sa party ko na din po na ganun po ang ginawa niya. Ayaw ko na po, maski po ang family ko. Anong ano yun? Saan location nyo ngayon, ma'am? Sa ano? Sa Camarines Sur ngayon? Opo, nasa Camarines po ako. Pero ang nag-work po ako sa ang duty ko po ay sa Sariaya, Quezon pa. Iba-iba po akong lugar. Ano ba yung... Opo, nag-travel. Anong trabaho ito, ma'am? Caregiver din po. Bakit inaano kayo sa malayo? Bakit ganon? Dapat punta na lang. Punta ka na lang dito. Po kaya sa... Depende din po kaya sa pasyente. Depende po kasi sa pasyente na nakukuha namin kung taga saan. Sa agency mo, ganon? Ano po? Sa agency mo ba yun? Sabi mo kung saan ka dadalhin. Siyempre yung agency mo, ganon ba yun? Hindi po sa agency. Naka-join lang po ako sa group ng ng mga caregiver po. Tapos may nag-post din po dyan ng mga nangailangan ng caregiver. Doon po nag-PPM po kami. Tapos may mga kumukuha po sa Ganun ba yun? Pero may binabayaran ka din doon. Wala po. Yung sahod po namin, nakukuha namin yan ng buo. Sa amin lang. Walang kalta. Talagang, okay naman po kasi ang sahod dito sa Pilipinas lang po, okay naman po ang sahod. Oo, okay naman dyan ang sahod. Basta lang. Kasi dyan kung minsan libre ang pagkain eh. Diba? Pagluto ka pa ng nilagang manok. O ayun, ang tawag daw, tinulang manok. Diba? Minsan po nag-i-stay ang caregiver po, lalo pag malayo. Hindi ko naman po kayang mag-uwian. Nag-i-stayan po ako. So, nag-aaral kayo ng caregiver before, ma'am? Ng caregiver po na training? Oo. Opo, may certificate po ako. That's good. Dapat punta ka na lang dito. Malapit. Caregiver ka dito, di ba? Magkatuluyan kayong dalawa, sir. Hindi kukunin mo na. Oo. Kaya ako nag-training po ako ng caregiver dahil akala ko po nung makukuha ako nung sister-in-law ko, mga kapatid po ng asawa ko. Kasi nasa Canada po sila. Kaya lang po, after po nung makapag-training ako, hindi na po ako nila kinuha. Ako po ang nag-aalaga ng aking mga, aking mga in-law. Yung aking magulang nila. Kaya pala pinatraining ka, ma'am. Opo, kaya sobrang sakit po sa akin. Pero okay lang po kasi pinakinabangan ko naman. Matagal ko na pong pinapakinabangan ang naging profession ko. Noong college po ako, nag-aral po ako doon ng civil engineering.
Kaso po, nabuntis nga po ako. Kaya hindi na ako pinapag-aral ng aking magulang, tumigil na. Yan kasi, ginawa mo kasi, hindi mo tinapos eh. So, tapos ganito po nangyari, hindi naman po. Di ba, like, naging karoon ka ano naman yung- ng anak. Di ba? So kahit ano, hiwalay na kayo, baka ilang 3 years pa lang, 3 years na hiwalay na kayo. Pwede naman siguro yan. Hindi na Ano siguro po, nagkaroon na dito. Nagkaroon na kami ng agreement niyan sa korte. Sa korte. Naglapit po kami sa abogado kasi naglapit po ako ng mag-aaral sa kita. May nag-aaral pa ako. 16 years old. Yung patakaran naman kasi yan sa ano eh, kung nag-agreement kayo daw sa korte na hindi na kayong maghiwalay, pirma ka, nagpirma siya, walang problema. Pero kung yung isa ay hindi magpirma, talagang yan ay kaso. Madami na po kami yan naging pala sa barangay. Yun na natin po yan sa pulis. Kasi huli ko po talaga sila sa Sa barangay. So, kahit nung Yan. Importante may nagpirmang attorney. Di ba, ma'am? Importante kung may nagpirmang attorney, okay yan, walang problema yan. Kasi nga, may witness kayo, tapos may attorney talagang nagpirma na kayo ay pirma sa yun lang po sa yun lang po sa agreement pa lang po nung question ko yung na may pirma po ng abogado, notariado po talaga siya. Pero wala kayong agreement na na hiwalay. Mayroon po pero sa sa barangay kasi lang naman daw po talaga yan pag halimbawa sa kahit may yata po, may usap man po sa abogado pag ganyan. Yung kasal, ganun pa rin naman, kasal pa rin. Oo, kasal pa rin. Wala namang problema yan. Marami naman nagsasama na kasal sa kabila. Marami naman nagsasama kasi walay naman na sila eh. Basta importante, yung magkasama sila at di ba? Magkaintindihan. Magkasundo. Habang nagluluto yung isa tinuturuan ng paanong di ba? Tandok. Sabay sabihin na, sarap. Ang luto. Marunong ka bang magluto? Magaling po ako magluto. Kasi yung nagsasama pa po kami ng asawa ko, may maliit po kaming karinderya, may maliit po kaming eatery. Ako din lang po ang nagluluto noon. Ako, natutunan ko magluto dyan, laing. Sarap ako magluto ng laing. Masarap ako magluto ng laing. Kahit Ilocano ako. Laing na maanghang. Oo. Yan naman sa people di ba? Mga uragon. Mga uragon talaga mahilig sa manghang Kasi kahit mga bagyo na, yung bahay na natutumba, pinapabayaan. Pero yung sili, talagang inaalagaan pa kahit Ganun pa talaga yon yung history ng Bicol. Mahilig lang po talaga sa sili. Pero yung sili, talagang binabangon. Pag may bagyo po. Oo, pag may bagyo, di ba? Nung pagpunta ko sa Bicol talaga, maraming sili naman na nakapaligid sa bahay nila. Pero hindi lang naman po mga Bicolano ang mahilig po. Pero hindi naman masyadong panghang yung mga sili doon nung natikman ko.
Lalo yung mga ano pa, yung mga hilaw na sili, hindi naman gaano manghang. So, kung sakali, makilala kita ng lubusan, Violet. Magiging ano yata ko, pag magkakulay din kaya ang mundo ko. Ay ako, sir. Magkakulay din kaya ang mundo. Makulay na makulay. Kasi makulay din, pangalan mo pa lang eh. Violet to the blue. Diba? Siguro po pag ano, tingnan po natin, siyempre kung Pero halimbawa po, tunay mong pangalan yung Violet. opo, tunay ko pong pangalan niya. O baka purple lang, purple. Violet na nga po talaga. Violet. Pag ang nickname mo is Litlet, ganun ba? Litlet. Baka nung malit ka, Litlet ang palayo mo. Ang family ko po, ang tawag sa akin, Bing. Bing. Di? Yan ang nickname ko. Bing. Di. Hindi rin, di. Di rin, Bayo. Bayo. Ikaw po, ano pong nickname mo? Ano? Eds. Ano pong nickname mo? Ed. Ed? Oo. Eddie. Eddie ako. Ano pong apelyido mo? Bawal. Bawal daw. Bawal? Sorry po. Marami pa. Marami pa naman nagmamain kay sir sa comment. Maraming nang nag-add to cart kay sir kasi nasa California. Tapos pag binanggit niya pa yung buong kompletong pangalan niya mamaya, baka mawalan ka, ma'am. Oo nga. Mahirap mawalan ng itlog. Kaya pinagbabawal talaga namin banggitin dito full name. Kasi baka mahanap sa GCash. Maraming nag-minds kay sir sa comment, kahit na may nagsasabi pa nga, sir, malapit lang ako pag umuwi ka ng Pilipinas. Sir, 55 ka, ako 58, okay lang sa'yo na 58 ako, sir. May mga ganun eh. Oo nga eh. Bakit ganun? California eh. Maraming gold. Oo, California kasi. Ramdam mo rin, sir. Kasi nung nakaraan nga po, nung sumali ka nga po dito, di ba? Maraming nag-ano sa'yo. Kasi kita nila may gold. At saka alam nila, di ba yung kwento mga dati, marami kang naging ex na na parang na-scam ka lang, no? Kaya nga, sabi nga nila, gusto naman i-scamin ako. Ngayon mukhang mainit kasi sa mata ng mga viewers. Yung itago mo lang yung gold mo, sir. Tago ko na nga lang yun. Ganyan talaga yan. Kasi kung dito naman kasi, wala namang problema rito eh. Kung gusto mong bumili, talagang tama. Kasi dyan kayo, halos karamihan ng mga taga-US din ang sumasali dito. Yan ang investment, yan ang mga nakikita ko di ba? Kasi masusuot ninyo dyan, walang snatcher kung dito sa Pilipinas. Wala. Pero yung mother ko na budol yung pinalitan yung kwintas niya, nakaupo doon sa nagpipintuan sila sa may seating ng mga bus stop sa may fence, yung upuan. May minto na kunwari nagtatanong sila kung saan yung papuntang freeway, yung papuntang expressway. Kunwari naliligaw, pero nakita na niya yung kwintas ng mother ko na sabi niya, parang sinabi na I give you a souvenir na kwintas. Yung gold din yung binigay pero fake. Yung pala binilisan ang naglagay ng kwintas, tinanggal yung kwintas niya. Napalitan ng tapos nagtaka si mother ko, parang wala yung kwintas ko. Sabi niya, yung tsaka yung nahalata nung wala na sila. Pinalitan lang pala. Pinalitan yung original. Binigyan ng kwintas na fake. Dinala sa
pagtinginan ng ano ng kwintas, parang sa pawn shop gano'n. Mm-mm. Sabi na ito hindi ano. Kunyari, Kaya marami- bigyan ng regalo si mother mo, yun po pala, nung ikinabit yung binigay nila, sabay kuha din ng kwintas ni mo. Bilis Galing, din no? ng kamay niya, sabay kuha din yung nakasuot sa kanya na kwintas. So, sabi ko, marami ding mabibilis na kamay Oo. sa lamangkero. Meron pa rin talaga, no? Yung mga taong ganun. O kaya yun ang pinagbabawal ni Trump na pumunta rito ng mga ibang ano kasi dumadami na daw ng ano rito din, ng ganyan, Opo, oo. mga payment, tsaka mga ganyan na ano. Kaya ako kahit dito, sir, never mo ako makikita nung sumusuot ng mga ganyan, mga ganyan. Tinatago ko kasi, sir, yung ano ko kasi, nilagyan ko ng hikaw, yung ano ko, sir, para hindi makita. Doon ko rin kinakabit yung kwintas ko. Pero sa liig ko, hindi mo makikita sa kamay, wala. Pero doon sa itlog ko, sir, kinakabit. Buti yan para wala makakita. Paano mo naman malaman na may kwintas ka kung pag may gustong tumingin. nakapalibot sa may poste. Kapalibot. Joke lang yun. Joke lang yun. Ikaw, ma'am, yung kwintas ni ma'am talagang original din yata yan, you know? Ano ba to? Original silver naman. Pati yung wedding ring yata ni ma'am original din. Wala. Wala na akong wedding ring. Wedding ring ko pa to. Bakit, sir? Diyan sa US, wala ka po dyan makita ng babae? Sa babae marami, pero hindi naman basta-basta dito. Ano? Ganda. Hindi katulad dyan sa Pilipinas na pag nakilala mo lang sa tindahan, hindi mo nang kunin yung number dito. Ano dito parang nakakahiya yung magsabi ka na... Parang dyan po ba, sir, may discrimination din? Like... Oo, saka ano dito, kahit kung halimbawa pupunta ka sa beach, maraming nakabikini, hindi katulad dyan na masyadong maano dyan sa Pilipinas na parang sobrang pintasira ang Pilipino kung pumunta ka sa ano. Dyan wala, dito, no? Dyan makititingin mo naka-sunbathing na naka-bikini na nakahiga. Parang wala lang. Anong pagpupunta ka sa dagat, sa beach, pag magandang weather. So, ang trabaho niyo po dyan, sir? Ano din? Caregiver din po kayo dyan? Ano ako, naka 24/7 ako ngayon. Kaya nung sumali ako noon, namatay yung alaga ko nung nasa Auckland ako noon nung February nung sumali ako. 'Di ba, sir? Wala akong ano noon mag-isa ako sa kwarto ko noon. Sinamatay yung alaga ko. Pero ngayon, meron na akong alaga, pero nandito kami sa hotel kasi pinapaayos yung bahay nila kaya nandun sila sa kabilang kwarto. Dito naman ako sa salas. Naghanap po kayo ng ibang employer, sir? Oo, ganun dito. Pag namatay yung alaga mo, kailangan maghanap ka ulit para may trabaho ka. Basta may license ka lang, no? Maraming talaga yung nangangailangan. Oo. Madali lang naman. Pag nag-submit ka ng ano dun sa tumawag ka sa agency, puposting ka agad. Di ba galing din kayo sa ibang bansa, sir, dati, no? Galing ako sa unang-una sa Saudi Arabia, trabaho ko 2000. Di ba paano po kayo nakatawid ng California? Pagkagaling ko ng Hong Kong, nag-ipon ako kasi ng pang-placement fee, pang bayad sa show money, tsaka yung sa pagpagawa ng pagbayad dun sa embassy, sa US Embassy. Ang mahal kasi ang babayaran din doon. Ano po yung ginawa mong visa? Anong in-apply nyo? Ano po yan? Ano per hour lang po kayo dyan? Ano per hour po ang hour po? Kasi hindi naman po kayo dumaan, sir, sa agency, sir, di ba? Hindi naman po kayo nag-apply para pumunta dyan? Tourist visa? Nag-apply ako ng tourist visa kasama ko yung mother ko. Parang si mother ko ang permit ko na hinatid ko siya rito. Pamuntang dito sa amin. Okay. Kasi si mother ko naman is yung
immigrant. Immigrant. Pati yung kapatid ko naman dito, ano siya, yung US citizen siya dito. Kaya pala madali lang. Ako naman, wala pa naman akong Green card. hindi pa lumabas yung green card ko, pero lumabas na yung yung working permit. Kaya walang problema. Okay na yun. Pag lumabas na yung working permit, kasama yung SSS, tapos yung working permit, susunod na yung green card. Oo. Pag mag-green card ka na, sir, si ma'am na naman yung kukunin mo. Oo, kung gusto niya, baka mamaya Gusto mo ba, ma'am? Masimulan mo nang mag-apply doon sa embassy. Pwede pa po ang edad ko. Gusto ko po talagang mga ibang bansa. Kaya lang, handa mo lang yung yung pangbayad mo sa US Embassy. Kulang-kulang din na 200,000 niya. Okay. Alam ko naman po yung fee po sa ganyan kasi nung nga po dati akong nag-a-apply sana sa Canada, 200,000 talaga. Pero pagdating mo rito, 2 buwan lang siguro yun, masahod mo. Kahit pinakamababa ngayon is 200 isang araw. 200 isang araw. Mga ano na yun, sir? Kulang-kulang 12,000 na yun. 200 isang araw, pinakamababa ngayon. Tapos, kung ma-street mo na isang buwan, di laki. 230, di $6,000. $6,000. Per hour? Hindi, kasi mayroon yung per hour. Pero yung pag 1-on-1 kasi, karamihan na yung per day. Yung per day. Doon dati sa kabila, per hour ako doon. Siyempre, 24 naman ako. Pag 8 hours, pag alimbawa, 8 hours ay 15, mababa pa $15 per hours. Pag 8 hours, pag lumampas ng 8 hours, plus 1/2. Yung 15. Ay sa ano po yan po? Ano po ang case ng patient na handle mo po ngayon? Ngayon, ang case niya is prostate cancer with catheter and dementia and weak, so need to assist with him. Pag paliguan ko siya, kailangan kong naka-assist ako sa kanya, and time akong nag-ano ng medication niya, akong nag-handle ng medication niya. So yung pasyente ko ngayon is dementia, tapos may prostate cancer and with catheter, UTI. Alin po yun yung naka-Foley catheter na? Foley catheter. Pero inoobserbahan ko yung niya kung okay naman. Pero kasi kaumpisa ko lang nung Sunday. Kasi kailangan kong obserbahan yun . Pag na-obserbahan ko na medyo hindi nag-flow yung niya, i-request ko. Oo. Kasi kung minsan nag-tag doon sa loob, pero dinadiagnose ko naman yung niya, yung puson niya. Tinatanong ko pinipisil ko kung masakit o what. Sabi niya okay naman, wala naman. So, obserbahan pa after a week. Kasi minsan yung pong hirap sa naka-Foley catheter kasi minsan po mayroon pong time na hindi lumalabas yung ihi. Oo. Medyo kailangan talaga pisilin, ma'am, no? Kaya dapat pag lalaki yung patient, yan na rin yung lalaki yung nag-handle, no? Kasi kung babae, lulala daw yung sakit. Hindi, nasa ko na yun nung nagkano ako din ng babae. Oo. Babae din ng pasyente ko noon, gano'n, catheter. Oo. Mayroon pag natutulog siya di ba? Pag dementia siya, kung
inuugot niya hanggang nahugot niya yung catheter niya. Sa, Balik mo na naman. Balik ulit. Ay. Ibubuka mo yun. Nalalaki si catheter. Butas ng ano niya. Ay, tatanggalin niya na naman yun. Ibig sabihin, gusto niya panay balik mo siya. Pero kailangan naman ng kailangan pag-ibat mo bagong catheter, hindi yung hinugot niya kasi ano lang, baka may infection lang. Lalong baka-infection. Sige. Kailangan may may reserva ka. Pero yung okay naman yung alaga ko ngayon. Yung naglalakad pero yun nga, mayroon siyang dementia minsan. Pati yung asawa niya nga mas malaki, mas malala pa yung asawa niya. Masyadong makakalimot naman yung asawa niya. So at least connected naman na kayo ni ma'am. Malay nyo, pareho kayo ng profession ngayon. Wala na rin chance sa may Canada kasi sobrang hirap na rin po doon, ma'am, no? Yung cost of living, grabe na rin. Marami nangangayaw na rin ngayon doon. Pero dyan sa inyo, sir, so far okay pa naman. Yung sa bahay mo, sa accommodation mo, pagkain mo. Oo naman dito. Shoulder niyo po yun, sir? O kasama na po doon sa employer mo, sa kumuha sa inyo? Oo, kasama dito. Kasi dito kami ngayon, kasi pinapaayos yung bahay nila, temporary pa lang. Pero sa hotel kami, libre lahat. Yung sa hotel. Alam mo naman, pag nasa hotel libre lahat. Opo, ayun naman pala, no? Pero yung sa akin na, kasama na doon sa libre pagkain doon. Libre pagkain, libre lahat. Pero nito mo na yung 200 sa araw. Pwede na po yun, no? Pwede na. Mga sakaling dadagdagan pa ng 40, okay na yan. 240, magkano na po yun? Sabihin natin 15,000 a day. Sige no? Yun lang po siguro, naging instrument din si sir siguro para makapunta kayo, ma'am, sa sa US. Malay mo magkakaintindihan kayong dalawa. Ganun po talaga, no? Give and take na lang talaga yung papel natin dito sa mundo. So, balang araw baka matulungan ka na, sir. Itutulong ka na rin sa nangangailangan, di ba? Hindi naman masamang tumulong basta wag lang abusuhin, no? Maraming salamat sa inyo. Good luck. Thank you. Thank you. Bye-bye. Mga nanonood, salamat. Kaya naman po, ma'am, huwag mo nang pakawalan. Kasi marami talaga nag-mind kay sir. Grabe. Sa comment section. Kung ayaw daw ni girl sa'yo, sir, siya na lang. Marami po talaga no? Nag-mind kay sir. Sabagay. Wala lang po masama, no? Kahit babae ka, kung gustong-gusto mo talaga, bakit hindi? Ito naman kasi ang hirap ng buhay ngayon talaga. So kailangan po maghanap ka na rin ng makaka-partner na hindi mabibigat, yung mabibigatan, no? Hindi ka alam mo yun, huwag nag-asawa ka nga tapos mahihirapan ka lang din, wag na. Maghanap ka na ng naka-US, no? Dami na pala mga comments. Maraming mga scammer sa baba, no? Mag-ingat kayo sa mga link dyan, ha? May mga link comment dyan sa ibaba, oh. Yan nga lang, may higpit yung mga taga Canada na nasa US. Pinabalik na rin ng Canada. Mula nung umupo si President Trump, no, bumalik. May mga TNT doon, ha? Wala na. Dapat yung litihin mo na talaga, no? Lihitin mo na na mga mamamayan ba? O legit yung yung may papel talaga, no? (34 minutes after 3 na ng hapon, oras na po natin dito sa Pilipinas. Thank you Giday, no? Rizal Mariporas, ngayong hapon sa imo.
ingat po kayo ha. Teka lang, ibaban ko nga lang to si Elma Michelle Naomi, no? Yan. Comment remove by moderator na. I-exit na po ako. Hanggang dito na lamang po muna ang Wanted Sweetheart Afternoon Edition. Yan pong hapon ng Wednesday, March 12, 2025. Ayan po. Sa inyo pong lahat, no? Maraming salamat na mga viewers natin, listeners, subscribers, mga nag-support through Star. Maraming salamat po sa inyo. Ako po si Abian Mujal. Kasama ko si Nanay Forladens Beatriz Panganiban Meneses. Keep safe everyone and God bless us all. Mayong hapon, Pilipinas. Kita-kits mamaya. RFW Radio, powered by Jam FM 80.7. Broadcasting live from Quezon City, Philippines. This is OFW Emotion. Serving Filipino, serving OFW around the world through music, information, and entertainment. OFW Emotion. OFW Emotion. RFW TV Radio, powered by Jam FM 90.7.